Matapos yung sabihin ni Zeus ay natahimik ang lahat. Ngunit hindi nakaligtas sa mga mata kong pinipigil ang galit sa mukha ni Amelia na hindi ko naman alam kung anong dahilan. Ako naman ay hindi makapagsalita dahil sa lubang pagkagulat. Hindi ko alam kung bakit sinasabi ito ni Zeus at kung ano ang dahilan niya para magsinungaling. Nakahanda ng pagkain. Naagaw ang atensyon namin lahat na magsalita si Manang Rosa para ayain kami sa kaunting salo-salo na hinanda nila ni Tita Cora. Unang tumayo si Amelia. Food is served, so let's eat. Mahinang sambit niya lang at tuloy-tuloy na naglakad patungong dining table. Puno ng katanungan ng mga mata ni Mama Anita nang tumingin sa gawin namin ni Zeus. Ngunit ngumiti pa rin siya at inakay na kaming dalawa. Alam ko namang makapaghihintay siya ng kasagutan dahil kahit ako hindi alam ang dahilan kung bakit nagsinungaling si Zeus kay Amelia. Bahala kong kausapin na lang ang lalaking ito mamaya ng masinsinan. Yung kami lang dalawa. Let's go? Aya ni Mama Anita sa amin kaya sumunod na rin kami. Mapayapa kaming kumakain. Si Amelia lang ay panay ang pagkukwento tungkol sa kinalikihan niyang magulang. Pasimple siyang tinanong ni na Mama Tita Cora, habang ako naman ay tahimik lang nakikinig dahil gusto ko ring alamin kung anong klaseng pamilyang kinalakihan niya at bakit nagawa pa niyang kumabit sa pamilyadong lalaki. Alam kong maling ginawa niya, ngunit ayaw ko naman siyang husgahan. At gayon na lamang ang pagkaawang ko nang maikwento niya na sa wakas ay isang entertainer sa bar palang trabaho ng kinalakihan niyang ina. Kaya siguro nagpaka-practical siya at nagpakabulgar kong magsalita. Are you okay? Parang hindi mo nagagalaw ang pagkain mo. Concern na tanong ni Zeus nang mapansing kaunti lang sinusubo ko. Magkatabi kasi kami ngayon sa hapagkainan. Marahan akong tumango at ngumiti ng tipid. Oo naman. Mas damihan mong pagkain ng gulay at prutas anak. Kailangan yan para maging malusog si baby paglabas. Tura ni Mama Anita na ngayon nasa akin ang atensyon. Ilang buwan na nga ba yan, Amanda? Is it a baby boy or girl? Sunod na tanong naman ni Tita Cora. Magpipitong buwan na po, Tita. Nakapagpa-ultrasound na po ako sa Pilipinas at baby boy po. Nakangiting sagot ko. Wow, baby boy. Congrats, Iha. Baby boy pa lang magiging panganay na apo mo, Anita. Komento naman ni Tita na ikinangiti ni Mama. Noong nasa Pilipinas pa lang kami ay naikwento ko na sa kanyang resulta na ultrasound at gaya ko'y sobrang excited niya na rin. Tumikim bigla si Amelia kaya nakuha nitong atensyon namin. Nakatuon na ngayon ang mata ko sa kanya. By the way, I'm planning to go shopping after this. Can I borrow your fiancé for a while? Tanong niya bigla na sa akin nakatingin na tila ba nag-aabang ng kasagutan mula sa akin kaya pilit kong inintindi ang sinabi niya. Isa rin ito sa dahilan kung bakit pumayag akong mag-hire si Mama ng private tutor para sa akin dahil napakahina ko talaga umintindi pagdating sa salitang Ingles. I'm sorry but I can't go with you. Ilang linggo ko nang hindi nakakasama si Amanda kaya gusto kong bumawi. Si Zeus nang kusang sumagot. Nang muli ako mapasulyap kay Amelia nakitaan ko ulit siya ng inis sa muka. I can accompany you anak para mabili ko rin lahat ng gusto mo. Singit ni Mama sa usapan na ikinangiti ni Amelia. Ngunit halatang pilit na pilit lang. Okay fine. Ani at nagpatuloy na lang sa pagsubo. Mas lalo akong nahihirapang lunukin ng pagkain dahil yung atensyon ko ay na kay Amelia na ngayon. Hindi ko alam kung bakit imbis na matuwa at magsaya kami ngayon ay dahil magkakasama na kami nakakaitaan ko siya ng pagkadisgusto sa mga mata. Na para bang pinipilit niya lang ang sarili niyang makisama sa amin hanggang sa matapos kami hindi na ulit nagsalita ang kakambal ko. Iginiya siya ni Manang Rosa at Mama sa kanyang kwarto. Si Tita Cora naman ay nagpaalam na muna saglit para puntahan ang negosyo niyang salon kaya kami na lang ni Zeus ngayon ang naiwan sa sala. Ngayon may tamang pagkakataon na para sa akin ang mga katanungan. Hindi ko na nga pala naisama si Manang Teofila dahil umuwi na muna siya sa kanilang probinsya para dalawin ang mga pamangkin niya. Biglaan din kasi itong pagpunta namin ni Amelia dito. Pagbubukas ni Zeus sa usapan ay kinatango ko lang. Yung isip ko kasi talaga isa na sabi niya kanina. Zeus, mahinang tawag ko sa kanyang pangalan na mabilis niyang kinalingon sa akin. Yes, Amanda. Nagpakawala na muna ako ng isang malalim na buntong hininga bago buong loob na nagsalita. Tungkol sa sinabi mo kanina kay Amelia, bakit ka nagsinungaling? Bakit mo inako na anak mo itong pinagbubuntis ko? Sunod-sunod na tanong po, atat na marinig ang paliwanag niya. Pansin kong bigla ang pagseryoso ng kanyang muka. Magkakilala sina Damon at Amelia.
Mahirap na kapag nalaman nilang totoo. Baka magkita sila ulit at masabi niya kay Damon. Mas maiging mag-ingat tayo, Amanda. Sagot niya lang. Napahawak ako sa sentido ko dahil hindi ako kumbinsido. Nasa Amerika na kasi kamit napakalabo ng masundan pa ng hinayupak dito. Di wala ngayong alam na buhay ako. Ang babaeng minaltrato at kinulong niya. Wala naman tayo sa Pilipinas kaya malabo na siguro sila magkita. At kung nalaman niyang hinayupak na Damon na si Amelia ang totoong kabit ng daddy niya, nasisiguro kung malabo rin siyang kausapin muli ng kaibigan mo dahil tsak namang gagalaiti lang yung sa galit kapag nakita niya si Amelia. Salaysay ko. Alam ko kasing tagos hanggang kaibuturan ng kagustuhan ng makapaghiganti. Biglang natahimik si Zeus sa mahabang salaysay ko. Alam kong alam niya na tama rin ang pinupunto ko. Alam kong mabuting intensyon mo pero pasensya na kasi hindi talaga tama eh. Napakarami mo nang naitulong sa akin, Zeus, at ayaw ko na pati pagiging ama sa anak ko'y aakuin mo pa. Ayaw ko lang na maging unfair sa'yo dahil binata ka pa't maraming babae nagkakandara pa sa'yo. Paano ka makakahanap ng girlfriend yan kung itatali mong sarili mo sa amin ng baby ko? Dagdag na salaysay ko pa. Hindi ko alam kung mainis ba ako o matutuwa sa paggawa niya ng kwento kanina dahil hindi lang si Amelia ang napaniwala niya, kundi pati na rin sina Tita Cora at Aling Rosa. Lumabas na rin ng kwarto sina Mama at Anita at Amelia kaya hindi na nakasagot si Zeus ng naging pahayag ko. Nakabihis na rin ang dalawa at nagpaalam na rin kaagad na aalis. Hindi ka ba talaga sasama, anak? Sigurado ka? Tanong ni Mama sa akin kaya nginitian ko siya ng tipid. Dito na lang ako, Ma. Nandito naman si Zeus. Mag-iingat po kayo doon. Turan ko kaya hinalikan na lang ako ni Mama sa pisngi. How about you, Jaguar? I mean Zeus, hindi ka ba mababoard dito? Baling naman ni Amelia kay Zeus na ikinailing lang ng lalaki. Sige, ikaw din. Bahala ka. Bye. Paalam ni Amelia at nauna nang lumabas kay Mama. Ewan ko ba kung bakit pakaramdam ko talaga ibang pakikitungo sa akin ng kakambal ko. Para bang ayaw niya sa akin at hindi siya masayang nakilala ako at nasasaktan ako sa pinapakita at pinaparamdam niya. Aalis na kami, anak. Zeus, maiwan na muna namin kayo. Paalam ni Mama bago sumunod kay Amelia. Ngayon naiwanan muli kami ni Zeus. Amanda, sambit ni Zeus sa pangalan ko kaya napatingin ako muli sa kanya na walang anumang salita. Hinihintay ko lang kasi ang sagot niya sa mahabang litanya ko. Hindi lang kasi yun ang pinakarason. I know masyado pang maaga para sabihin sa'yo ito, pero hindi ko na rin kasi kayang itago pa. Hirap na akong pigilan. Salaysay niya na kinaawang ko. Hindi pa nga niya nasasabing lahat para may idea na ako kung ano ito. Pero ganun pa man. Nagtanong pa rin ako para hindi niya mahalatang kinukutuban na ako. Ano yun? Huminga muna siya ng malalim bago lakas loob na nagtapat. Ang totoo niyan, matagal na talaga kitang gusto. Hindi lang basta gusto dahil mahal na mahal kita. Kaya handa akong gawin lahat para sa'yo sa baby mo. Natutup kong aking bibig sa narinig. May idea na nga ako pero ibang-iba pa rin pala kapag mismong narinig ko na sa kanyang bibig ang pag-amin. Noon nakala ko, wala lang lahat ng mga sinabi niyang pahiwatig. Lalo nang sinabi niya sa airport, Amanda, I'm serious. Handa akong panagutan ka. Poprotektahan kita kay Damon. Gagawin ko lahat mapasaya lang kita. Ngayon rinig ko ng boses niyang pagsusumamo. Ngunit imbis na matuwa na malamang may lalaking nagmamahal sa akin at tanggap ako ng buong buo kahit pa may naparaofsan na ako ng walang hiyang Damon na yon ay hindi ko alam kung bakit wala akong maramdamang saya. Tila ba mas nakokonsensya pa kasi ako? Alam ko sa puso ko hanggang kaibigan lang talagang pagtingin ko sa kanya. Na kahit anong pilit, na kahit anong titig ko sa gwapo niyang mukha ay wala akong espesyal na maramdaman. Hindi ako nakapagsalita ngunit sapat ng pagpatak ng aking mga luha upang maunawaan ni Zeus ang sagot mula sa akin. Mapait siyang umitit bakas ang lungkot sa kanyang mga mata. Is it Damon? Hindi ba ako makapasok sa puso mo dahil mahal mong gagong yun? Mahina niyang sambit pero ramdam kong sakit sa pagkakabigkas niya. Mas lalo ako hindi makasagot. Hindi ko alam, naguguluhan ako sa sarili ko. Alam kong maling-maling makaramdam ako ng atraksyon sa lalaking walang ibang ginawa ko hindi babuyin ako at maltratuhin. Ngunit hindi ko talaga mapigilan ang puso ko. Galit na galit ako sa Damon Lucif na yon. Ngunit aaminin ko din na may puwang nga siya sa puso ko. Ibang-iba yung tuwa't galak sa puso ko sa tuwing nakikita at nakakasama kong hayop na yun. Kaysa kay Sus at alam kong napakabobo ko sa parteng ito. Gusto kong sabunutan ng sarili ko ngayon sa relasasyong ito. Hibang na ata ako. Lumapit si Zeus sa akin at marahang hinawakan ng mga kamay ko. Naunawaan kita, Amanda. Kaya tanggap ko kung ano man ang maging desisyon mo.
But please, hayaan mo na lang muna akong iparamdam sa yung pagmamahal ko dahil sa paraang ito lang ako sasaya. Hindi ako aasa. Hindi ako hihingi ng anumang kapalit but just let me love you. At ang tagos hanggang butong salaysay niyang ito ang tuluyang nagpahagulhol sa akin. Putang ina mo Damon, hindi lang malagim na karanasan ang tinatak mo sa utak at katawan ko dahil pati puso ko'y hindi ko mabuksan sa iba dahil sa'yo. Sigaw ng aking nahihibang naisip. Kung matuturuan lang sanang puso, buong buo ko itong ibibigay kay Zeus. Kaso alam kong malabo pa sa ngayon at hindi ko pa alam kung magagawa ko ba. Mabilis lumipas sa mga araw at gaya nga ng pangako ni Zeus, ay nanatili na muna siya sa tabi ko para iparamdam ang pagmamahal niya na walang anumang kapalit. Ayoko sana maging unfair sa kanya, ngunit yun lang din naman ang tanging hiling niya bago siya bumalik ng Pilipinas kaya hinayaan ko na lang. Balak niya pa nga sanang magrenta na lang upang manatili dito. Nang ilang linggo ngunit nalok siya ni Mama Anita na dito na muna siya sa bahay pansamantalang makituloy kaya pumayag din siya kalaunan kahit pa man nakakaramdam ng hiya. Araw ngayon na Lunes at sa araw na itong schedule ng pagpunta ko sa klinik, walang pagdadalawang isip na sinamahan ako ni Zeus dahil yun din talagang nais niya. Gustong-gusto rin sana akong samahan ni Mama kaso nagpasama si Amelia sa kanya upang magtungo sa salon ni Tita Cora kaya pinasama ko na lang siya sa kakambal ko. Tutal kasama ko naman si Zeus. Amelia and you are very opposite. Look at your twin. Sa loob ng ilang linggong pananatili dito walang ibang inatupag kung hindi mag-shopping at magpaganda. Tugon ni Zeus at dismayadong napailing habang nagmamaneho. Gamit namin ngayon ang isang sasakyan ni Mama upang magtungo sa klinik. Buntong hininga lang ang naging sagot ko dahil tamang-tama si Zeus. Halos araw-araw nga umaalis si Amelia at inaabot na ng gabi sa pag-uwi. Bit-bit na mga mamahaling damit, gamit at mga alahas. At ang mapait ay hindi umaalma si Mama. Marahil natutuwa rin siyang mabilhan si Amelia ng mga luho nito. Halos bago rin naman lahat ng mga gamit ko. Ang kaibahan lang namin ay hindi ako kailanman nagdemand at kusa yung binigay ni Mama sa akin kahit ayaw ko sana. Baka naman naninibago lang sa buhay, kaya hayaan na lang natin. Payo ko kay Zeus kahit sa kaloob-looban ko hindi talaga ako sumang-ayon. Dahil kung araw-arawin ni Amelia ang ganoon ay baka maubos ang perang pinaghirapan ni Mama. Wala na rin kaming ibang napag-usapan ni Zeus hanggang sa narating namin ang klinik. At syempre, kagaya ng lagi niyang ginagawa pinabuksan niya ako at inalalayang bumaba. Napakamaginoon niya talaga, kasalungat sa walang asal at bastos niyang kaibigan. Let's go? May galak din sa tinig ni Zeus. Tumungo na rin ako sa loob hanggang si Zeus ay nagpa siyang maghintay na lamang sa may bench sa labas ng klinik. Agaran din ako inisikaso ng isang doktor. Pinay nakakilala lang din ng Mama at Tita Cora. At matapos ang ilang minutong paghihintay hindi magkamayo sa pagkabugang dibdib ko habang nakangiting tinuturo ni Doktor ang figura ng baby ko sa isang monitor. Congratulations! You have a healthy baby boy. Masayang bati nito. Baby boy nga kagaya nung nagpa-ultrasound ako kay Dr. Reyes. Hindi ko na napigilan ang panunubig ng aking mga mata habang tinitingnan ng bawat anggulo ng kuha ng aking baby. My baby boy. Lumuluhang sambit ko dahil sa tuwa. Lalo nang kaisip ang ilang buwan na lang ay makakasama ko na ang aking anak. Nagtagal pa ako ng ilang minuto sa loob dahil may inireseta pang vitamins si doktora. At pagkatapos ay excited akong lumabas para ibalita kay Zeus ang resulta. Congratulations once again, Amanda. Kita ko rin ang sobrang natutuwa niyang ekspresyon. Ngiti na walang halong kaplastikan kagaya nung una niyang nalaman ang gender nito noong lumabas ang resulta ng ultrasound ko galing kay Dr. Reyes. Kaya naman imbes na umuwi ay nagpasya kaming mamili na lang ng karagdagang gamit ni baby. Pumasok kami ni Zeus sa isang department store na sa tingin ko'y branded at mamahalin. Nailang pa ako sa pagpili dahil sa nakakalulang presyo ng mga damit at gamit ng baby. Kahit papaano'y may kaunting ipon naman ako mula sa binibigay ni Mama at ni Zeus noong nasa ancestral house pa niya ako at katuwang ni Manang Teofila. Kaso kailangan ko pa rin magtipid dahil ayaw kong iasa lahat kay Mama ang gastusin sa panganganak ko. Zeus, mukhang mahal dito. Maghanap na lang tayo ng store na medyo mura. Suhestyon ko sa kanya na abalang-abala sa pamimili. Ayos lang Amanda, ako na magbabayad. Advance gift ko na sa magiging anak ko. Maganda rin kasi talagang quality ng mga gamit dito. Nakangiting sagot niya pero nagprotesta ako. Nakakahiya na talaga sa sobrang dami niyang naitulong. Basta, tara na. Marami pa naman tayong madadaanan eh. Pamimilit ko.
Hindi ko na hinintay ang magiging sagot niya at nagmadaling humakbang palabas ng store sa pag-aakalang susunod lang siya. Ngunit medyo may pagkamatigas din ang ulo nitong si Zeus at hindi agad sumunod kaya nakabusangot ako naghintay sa labas. Amanda? Bigla ko na lamang narinig ang boses na isang babae na tinatawag ang aking pangalan kaya nagtataka akong napalingon sa pinagmumula nito. At gayon na lamang ang pagkagulantang ko nang makita ang gulat na mukha ni Sora. Natulos ako sa kinatatayuan. Halos nanigas ang buo kong katawan at hindi ko ito maihakbang paalis. Labis ang kaba at takot na nararamdaman ko. Hindi maaaring makita ako ni Sora dito. Baka hindi niya mapigilang ikwento sa pinsan niyang hinayupak. Pero parang bumigat palalo ang katawan ko tang ayaw nitong sumunod sa gusto kong gawin na paghakbang hanggang sa hindi ko na napigilan ang tuluyang paglapit ni Sora at maingat niya akong niyakap dahil kagaya ko'y buntis din siya. Oh my goodness, Amanda! I've been looking for you since Damon told me na wala ka na sa poder niya. Ni hindi ka nga umattend sa wedding ko. Finally, dito lang pala kita makikita ulit. Emosyonal na pahayag ni Sora habang nakayakap sa akin. Ako naman ay hindi pa rin makapagsalita at makakilos. Hindi ako handa na mangyayari ang ganitong eksena. Napakalawak ng US tapos makakatagpo ko pa ang taong kilalang kilala ako at pinsan pa talaga na lalaking iniiwasan ko. Grabe! Kumala siya ng yakap sa akin kaya napasadahan niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Pero tumagal ang titig niya sa umbok ng aking sinapupunan. Wow! You're pregnant too? Anong nangyari? Paano ka napunta dito? Nakapag-asawa ka ba ng AFAM? Sunod-sunod na tanong ni Sora na may kasama pang biro. Kung hindi lang ako natatakot ay gustong-gusto ko na siyang sagutin at tanungin na rin kung bakit din siya napadpad dito. Kaso kahit mabait sa akin si Sora ay hindi niya pa rin pwedeng malaman muna sa ngayon ng lahat lalo pat kapamilya niya ang hinayupak na ama nitong pinagbubuntis ko. Lihim akong bumuga ng hangin para tanggalin kahit papaano ang nervyos na nararamdaman ko. Kailangan ko mapakalmang sarili upang makaharap kay Zora ng maayos. Sino ka nga pala? Bakit kilalang kakambal kong si Amanda? Biglang naisip na sagot ko na kinakunot ng noon niya. Para hindi niya ako makilala ay magpapanggap akong si Amelia. Umaasang epektibo ito't makakalusot. What are you saying? Kakambal ka ni Amanda? Aniya na puno ng katanungan ng mga mata. At base sa reaksyon niya ay mukhang wala nga siyang kaalam-alam sa mga nangyayari. Mukhang hanggang ngayon ay nilihim pa rin pala ng hinayupak maging sa pinsan niyan tungkol sa akin. Pero mas maigi na rin ito para madali kong malusutan si Sora. Yeah, and my name is Amelia, sagot ko. Ginamit na rin ang natutunan kong Ingles mula sa aking private tutor. Saglit na natahimik si Sora na halatang nag-iisip pa ng malalim kaya kinuha kong pagkakataon na ito para umalis. Pasensya na ha, I need to go now. Agad na sabi ko at mabilis na naglakad pa alis ng walang lingon-lingon. Teka, sandali lang. Tawag pa ni Sora, ngunit binaliwala ko na lang. Ngayon ko pinagpapasalamat na hindi lumabas si Zeus dahil kung nagkataong nagkita kami ni Sora na magkasamay tsak na magiging komplikado ang sitwasyon. Hingal akong huminto ng medyo makalayo. Napasandal ako sa padar ng isang coffee shop habang nakahawak sa dibdib kong nagwawala. Bala kong tawagan na lang si Zeus para dito niya na lang ako susunduin. Ngunit hindi ko pa nga nadadaya lang numero niya. Nag-ring na ito dahil siya nang kusang tumawag. Hello Zeus! Hingal na sagot ko. Amanda, where are you? Nakita ko sa labas si Sora. Ani Zeus at ramdam kong kaba sa tono ng pananalita niya. Yan din sana itatawag ko sa'yo. Nagkita na nga kami buti na lusutan ko pa. Sambit ko. Shit, biglang mura niya na kinabigla ko. Please stay where you are. Kung makakapagtago kay magtago ka. Tarantang sambit pa niya na lalong pinagtaka ko. Zeus, bakit? Nautal na tanong ko. Sumibol naman ng kung anong kabat nerbyo sa dibdib ko. She's not alone. Oh shit, kararating lang ni Liro and kasama niya si Damon. At sa salaysay nito ni Zeus ay tuluyan na akong nilukob ng takot. Damon's POV. Nang malaman ni Sora at Liro na nagtungo ako ng US para sa meeting ng isang foreign client, ay sumabay ng dalawa. Of course, makakalibre naman na sakay sa aking private plane. Aside for the reason na magde-date ang dalawa, they are also planning to buy branded stuff for the baby dahil marami nun sa US. Kaya para hindi magtampong atribidang buntis ay pumayag na lang ako. Nang lumapag ang private plane ko sa airport ng Los Angeles ay dumiretso na kami sa isang fancy restaurant para makipagkita sa kliyente ko. Time for me now is gold.
Magmula nang bumalik ang focus ko sa trabaho ay dito ko na rin ginugol lahat ng oras at panahon ko para kahit papano hindi ko na maisip pang babaeng pilit kong kinakalimutan. And gladly, it's effective dahil hindi ko na siya masyadong naiisip gaya noon na muntikan ko nang ikinabaliw. Pati ba naman sa loob sasama pa rin kayong dalawa? Pambihira. Umiiling naturan ko ng mapansing nakasunod sina Liro at Sora sa akin. Arte mo naman damon, Lucif. Siyempre gusto rin namin kumain dyan ng may labs ko. Nakangusong sagot ni Sora sabay lambitin ng kamay nito sa lisiko ni Liro. Pasensya na buddy, bawalan talagang hindian itong buntis at baka magtampo pati ang baby namin. But we will promise to give you privacy. Nakapanatang segunda ni Liro kaya wala na akong nagawa pa kung hindi ang hiyaan sila. Good day, Mr. Damon Lucif Algon. Miss Turner is waiting for you inside. This way to the VIP table, sir. Bungad sa akin ang receptionist. Nagtaka pa nga ako kung bakit agad ako nakilala nito gayong hindi pa naman ganun kalawak ang impluwensya ng negosyo ko rito sa US. Gayon pa man, hindi na rin ako negosyoso pa. Giniya ko nito sa VIP table kung saan naghihintay si Miss Bianca Turner, my client. Please take a seat, Mr. Helgon. Nagagalak at nakangiting sabit nito nang makita ako. Formal akong umiti tumupo sa harapan niya. Pansin kong mapukol na titig nito sa akin kaya wala sa sarili na patingin ako sa kabuang mukha niya. I won't deny the fact that this woman is so gorgeous. Magkaedad lang rin kami and she's a heiress of her family's wealth worth $1 million. I only saw her photos in the internet at alam kong maganda na talaga siya. What I am not expecting ay ang kilos at pananamit nitong halos lumuwa ng dibdib. It's improper kung tutuusin cause we're here for a business deal. But since we are in Los Angeles kung saan walang dress code ay hindi ko na lang ito gagawing big deal. Well, I'm so glad that you make it today despite of the distance. Tito was right na talagang tumutupad ka sa usapan kaya ngayon pa lang, alam ko hindi ko pagsisisihan na mag-invest ako sa company mo. Pagbubukas nito sa usapan, habang hindi pa rin inaalis ang titig sa akin. Umangat ang sulok ng aking labi. Hindi ko inaasahan na magaling pala siyang magsalita ng Tagalog. Ang tinutukoy niya kasing Tito isa ring investor ko na siyang nag-refer din sa akin for this business deal. Kaya alam ko na talaga na may lahing Pilipinong babaeng to. Ang hindi ko lang inaasahan ay ang galing at tuwid niya sa pagsasalita ng Tagalog. Of course, I'll make sure that you wouldn't regret. Every single penny you're going to invest. I'm also glad that you speak Tagalog fluently, Miss Turner. Tanging sabi ko lang na ikinalawak pa ng ngiti niya. Yeah. May mom sa Filipina at madalas nagsasalita ng Tagalog sa bahay. Kaya mabilis ako natuto since I was a kid. Besides, we always visited Philippines every year. At kapag tinanggap mo ng offer ko, surely kahit tumira na ako dun forever. Mahabang salaysay niya na may kasama pang pangaharot sa dulo. Tipid lang ako napangiti while listening to her. Surely, this woman is simply flirting me. Hindi na ito bago sa akin, but now I am not comfortable with it. I don't even remember kung kailan ako huling nakipag-flirt sa babae. But Carla was the last woman I used mula nang mawala si Amanda. Kaya inayos ko ng sarili ko. Bala ko simulan ng pakikipag-usap tungkol sa negosyo. I must focus on that important thing. So, can we start now? Time is running, Miss Turner. Barito ng sabit ko. Yeah, sure, Mr. Helgon. It's your turn now. Malambing na sagot nito. At mas nilapit ang kanyang maumbok na dibdib sa table kaya wala sa sariling dumakong mata ko doon. Shit, this woman is teasing me more now. Napailing na lamang ako. Good thing hindi na ako yung dating damo na napakabilis bumigay sa babae. Dahil kapag nagkataon, baka dinala ko na sa comfort room ang babaeng ito't pinatuwad. Dumating na rin ang in-order na dish ni Bianca kaya nagsimula na rin ako mag-discuss tungkol sa aking financing business. Our conversation took almost an hour but I am happy enough cause she wanted to invest $100 million kaya napalawak ang ngiti ko. Hindi mo pagsisisihan ito, Miss Turner. Seryosong wika ko't muling nakipag-shake hands sa kanya. Of course, hindi ka lang ubod ng gwapo, Mr. Helgon. Mabangis ka din pagdating sa negosyo kaya I admired you a lot. Asahan mong masusundan pagpakikita natin to. May laman niyang sambit while gently caressing my hands bago niya ito binitawan. At pagkatapos ay formal na rin kami nagpaalam ni Brittany sa isa't isa. Nang makalabas ako ng VIP table, ay agad na hinanap ng aking mga mata sina Sora at Liro. Tutungo na kami sa pinareserve kong hotel. We will stay here for 1 week only. Ang dapat sana 3 araw lang ay naging 1 week dahil sa pangungulit ng buntis. Nang makita kong table kung saan nakaupo si Liro,
ay agad ko yung pinuntahan. Si Sora? Tanong ko agad nang makalapit dahil pansin ko nag-iisa lang siyang nakaupo dito habang kumakain. May nakitang store sa labas kaya nauna na. Alam mo naman, girls took so long kapag nagsha-shopping, kaya hinayaan ko na lang muna. Nakangit ng sagot nito na kinatango ko na lang. So, how's the deal, buddy? Tanong nito. Oh, Sam. Tipid na sagot ko lang na agad din naman niyang naintindihan. Wow, congratulations. Iba ka talaga. No wonder, bukod dyan sa husay mo sa negosyo, talagang mapapa-oo ang mga babaeng kliyente mo dahil dyan sa kagapuhan mo. Nanunuksang sambit pa ni Liro na kinaismid ko lang. I knew it, buddy. You're only complimenting me dahil sinama ko kayo ng libre dito. Biro ko ba't in a serious look kaya napahalaka kang loko? Buti pa, puntahan na natin si Sora. I'm tired. Gusto ko muna magpahinga sa hotel. Akay ko sa kanya kalaunan kaya sabay kaming tumayit lumabas ng restaurant. Tinuro niya store kung saan nagpaalam si Sora na pupuntahan niya kaya doon kami dumiretso since walking distance lang din naman ito sa restaurant. There she is! Nakangiting turo ni Liro sa babae na nakatayo sa labas ng isang department store for luxury brands. Ngunit ganun lang pagtataka kung bakit para itong nakakita ng multo nang lapitan namin ni Liro. Are you okay, love? Nag-aalalang tanong ni Liro sa asawa. Ngunit dumako biglang seryosong tingin nito sa akin at nagsalita. Damon, I saw a woman. Akala ko talaga si Amanda. Seryosong sabi niya na ikinaawang ko. My heart started to beat real fast upon hearing Amanda's name. Hindi agad ako nakapagsalita habang nakaawang ang bibig. I am hearing it right? What? Ani Damon na kagaya ko'y halatang nabigla din. But when I approached her, sabi niya hindi raw siya si Amanda. Amelia daw ang pangalan niya, she's Amanda's twin sister. Naguguluhang salaysay pa ni Sora while massaging her head. Dismayado ko na pasuklay sa buhok ko gamit ang aking palad nang marinig ang sunod niyang sinabi. Bakit ko nga ba iniisip na si Amanda yung gayong matagal na nga siyang nawala? Shit, muntikan ko na namang makalimutan na may kakambal siya. That Amelia, siyang lagi nagpapaalala sa akin tungkol kay Amanda. Iyan ang buwisit na realidad na hindi ko kailanman maiiwasan at sa laki ng Amerika, napadpad na naman ditong babaeng yun. Pinaglalaroan na naman ata ako ng pagkakataon. May kakambal si Amanda? Tanong ni Liro na ngayon sa akin nakatutok ang mga mata. Damon, may alam ka ba dito? Segunda ng tanong pa ni Sora na mas lalong kinakabog ng dibdib ko. Kapwa naghihintay ng kasagutan ang dalawa kaya tumango na lamang ako. Alam kong hindi rin ako tatantanan ni Sora kung hindi ako sasagot. Oh shit, kailan mo pa nalaman Damon? Nahihiwaga na talaga ako lalo sa buhay ni Amanda. Nasaan na ba kasi ang babaitang yun? Kakausapin ko pa sana kakambal niya kaso nagmamadali ding umalis. Dismayadong sambit ni Sora. Really love? Saan ba siya dumaan? Tara, sundan natin. Kuryosong sambit naman ni Liro. Tsak na nakaalis na yung love. At sa kakambal nga lang siguro ni Amanda yun dahil Inglesera at saka buntis din. Segundang paliwanag ni Sora na ngayon mas kinagulat ko. Buntis? Si Amelia, buntis? Pilit kong tinatandaan nung nakita ko siya sa labas ng bar at napagkamalang si Amanda. Niyakap ko pa nga siya noon pero hindi ko maramdaman na buntis siya. Epekto marahil yun ng alak kaya hindi ko napansin lalo pat hindi gaano maliwanag ang ilaw noon. Well, hindi rin naman nakakapagtaka kung mabuntis ang babaeng yun cause she's really a whore and a gold digger. Laging kumakapit sa patalim. Hindi ko rin kaklose ang kakambal ni Amanda so we better if we do not talk about them. Singit ko sa usapan ng dalawa. Pero Damon, kung nandito ang kakambal niya, tsak na nandito rin si Amanda. What do you think? Ani ni Sora na nag-iisip pa rin ng malalim. Eyesight dahil alam kong malabo. Hindi pa nga nagkakilala ang dalawa sa personal ay nawala na si Amanda. I wanted to say sorry for this couple. Wala kasi talaga silang alam sa mga nangyayari kaya sila umaakto ng ganito. Ba't hindi pa ngayon ang tamang panahon para magpaliwanag sa kanila lalo pat wala na si Amanda. And I am a murderer for what I have done to her. So as long as I can keep everything secretly, mananatiling lihim ang lahat. Aside sa mga tangang tauhan ko, si Zeus lang naman ang may alam. At kahit hindi na kami nagkakasama at nakikita ng kaibigan kong yon, alam ko namang hindi niya ako kailanman ilalaglag. Sora, just please, stop asking stupid questions. Bibili ka pa ba? Because if you're not, pumunta na tayo ng hotel. Irritableng sambit ko na kinatahimik ni Sora. Fine, some other day na lang. Dismayadong sagot ni Sora na hindi na tinuloy ang pagpasok sa department store. Nakaramdaman ako ng guilt, but I need to end this conversation. Hindi na ata ako kailanman tatantanan ng nakaraan. Tahimik kaming tumungo ng hotel
I booked 2 rooms for us kaya mapapanatag ako ngayon dahil hindi ko makakasama mag-asawa dahil lang sa kagagawa ng Ameliang yun. At heto na naman ako't muling inaalalang walang kapatawarang nagawa ko kay Amanda. I closed my eyes. I wanted to rest my body and mind. Ngunit hindi pa nga ako tuluyang nakapikit ay napabalikwas muli ako ng bangon nang tumunog ang aking cellphone. At gayon na lamang ang pagkagulat ko na matanggap ang isang mensahe mula kay Bianca. Hindi lang ito basta mensahe kundi may kalakip na hubad na larawan niya. Are you free tonight, Mr. Haligon? Just say yes and I will be on your place ASAP. Oh shit, this woman is a tease. Is it a sign na kailangan ko nang ibaling ang atensyon ko sa ibang babae? Ano kayang mangyayari ngayon nasa isang bansa lang si Damon at Amanda? Muli kaya magkrusa ang landas nila? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.